Maganda ba ako? Unang beses ko magsuot ng wedding gown. Ang ganda. Ang ganda-ganda mo talaga. Unang beses ko rin maghubad ng wedding gown. Huwag kang mag-alala. Mamaya, itong gown na to. Isushoot ko pa para sa kasal namin ni Linchong. Huwag kang magpanggap na mabait na asawa. Sa yakap ko. Ang ganda-ganda mo. Ang sarap-sarap mo. Iwanan mo na siya. Pakasal na tayo. Hindi pwede. Huwag mong sasabihin sa kanya to. Sinabi ni Lolo, kailangan ko siyang pakasalan para makuha ko ang mana. Kaya, tiisin ko muna. Hayaan ko muna siyang maging peking nobyo. Pero ngayon, gusto ko na agad. Tumikim ng babaeng kasing ganda at kasing sarap mo. Ang landi mo. Bakit? Ayaw mo? Gusto ko. Hongxing, Linchong, bakit ka nandito? dinalhan kita ng milk tea. Huwag kang lalapit. Paano ka nakapasok? Hindi nakalock ang pinto. Bakit hindi mo sinara ang pinto? Kanina kasi, sobrang kinabahan ako. Nakalimutan ko. Ikaw, huwag kang papasok. Bakit? Ayoko. Yung unang beses kong magsuot ng wedding gown, na makita mo. Sa kasal ko sana gusto kong makita mo. Wala yun. Kahit ilang beses ko pang makita sa puso ko. Ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ang lambing naman niya, no? Hindi pwede. Huwag kang papasok. Yung milk tea, Ilagay mo na lang sa labas ng pinto. wala namang pwedeng paglagyan sa labas. Basta hindi pwede. Paano kung ipikit ko ang mga mata ko, tapos dadalhin ko sa'yo? Hindi. Hayaan mo siyang pumasok. Gusto ko ng thrill. Sige na nga. Kung ganoon, takpan mo ang mga mata mo, tapos pasok ka. Parang hindi maganda yon. Linchong, hindi mo na ba ako mahal? Hindi. Sige, papasok na ko. Hongxing, okay ka lang ba? Okay lang ako. Okay lang. Bakit mo sinira ang pangako? Tinanggal mo yung eye mask. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Umalis ka na. Lumabas ka. CJ. Huwag kang magalit. Aalis na ko. Aalis na. Hongxing, nakikita ko may dumi yung wedding gown mo. Tutulungan kita linisin. Sige, bigyan mo na lang ako ng 100K para sa dumi ng gown. Diba? Ayaw mo bang suotin ko to kahit marumi? Mahal mo ba talaga ako o hindi? CJ. Umalis ka na. Isara mo ang pinto paglabas. CJ. Nakakasakal na talaga. Sorry. Kasalanan yon ng lalaking dumating. Maling oras. Ang ibig kong sabihin, yung pagkakasakal. Yung pagpipigil. Ang sama mo talaga. Kung nasira ko yung gown mo, magagalit ka ba? Ano sa palagay mo? Mahal na mahal kita. Wala akong kwenta, nagalit na naman si Hongxing dahil sa akin. Noon, para mabayaran ang utang na loob kay Lolo Chu na nagligtas sa buhay ko. Nangako ako sa kanyang tutumbasan ko ng mabuti ang kabutihan niya. Nga pala, gusto niya ng 100,000 pesos, bigyan ko na lang ng 200,000. Di ba mas okay yon? Hindi na. Kanina, nagalit si Hongxing nang pumasok ako ng biglaan. Mas mabuting kumatok muna ako. Ano to?
Ang ganda-ganda mo talaga sa wedding gown. Hirap na akong magpigil. Pero, paano naman ngayong gabi, yung unang gabi natin? Lagi kong tinatanggi si Linchong. Sabi ko sa kanya, first time ko pa lang. Angang tanga siya. Pagdating ng oras, maglagay ka na lang ng pulang tinta. Ang talino mo talaga. Mahal na mahal kita. Ngayon, paparamdam ko sa'yo kung paano kita mas mahalin. Chu Hongsing, noong mga araw na yon, pinagpaguran ko ang lahat ng koneksyon ko. Para lang maging isang babaeng mayaman ka. Pero ikaw, sa mismong gabi ng kasal natin, nakipagtalik ka sa ibang lalaki. Lolo Chu, ang utang na loob ko sa'yo, hindi ko nababayaran. Kuya Chong, ano nang nangyari sa'yo? Wala, okay lang ako. Medyo giniginaw lang ako. Kuya Chong, ang lamig ng kamay mo. Ang puso ko ang nanalamig. Kuya Chong, ano ba talaga ang nangyari? Huwag mo akong takutin. Magsisimula na ang kasalan mamaya. Sana wala kang masamang nangyayari. Wei, sabihin mo nga. Dapat ko bang ituloy ang kasal na ito? Kuya Chong, gusto mo bang makinig ng totoo? Hindi, Bakit? dahil hindi kanya mahal. Halika, samantalahin mo na ang napakaganda at napakalanding babaeng ito. Ang gago mo. Ano? Ayaw mo? Gusto ko. At mahal na mahal kita. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kailangan mong pakasalan si Chu Hongsing. Sa loob ng 3 taon, nakita kong araw-araw mong inaalagaan siya. Dumating ako para dalhan ka ng milk tea. Samantalang para sa kanya, laruan ka lang. Nasasaktan ako sa nangyayari. Ilang beses ko nang gustong sabihin, sana ako naman ang alagaan mo. Tingnan mo ako. Wei, paano mo nalaman? Pasensya na, Chong. Alam kong hindi ko dapat sinasabi ito. Sige, ikasal ka na. Aalis na ako. Wei. Hintayin mo ako. Punta ko kay Chong Sinali para maglinaw sa kanya at pagkatapos. Papakasalan kita. Ano? At ngayon, pakisabayang palakpakan ang ating lalaking ikakasal. Gawin natin ang maagang pag-anak. Kasama ang ating bagong kasal. Nasaan na ang groom? Walang kwentang lalaki to. Wala siyang magawang tama. Si Men. Ano? Hindi ba para sa bagong kasal ang maagang pag-anak? Grabe naman, parang wala lang sa kanya ang kanyang ikakasal. Hindi mo pa ba alam? Si Linchong ang ikakasal. Isang tunay na sim. Ginagago lang siya ng babaeng to, paang aso. Grabe naman sila. Ngayon ko lang to narinig. Bride. Parang hindi maganda to. Anong hindi maganda? Laro lang to. Sino ang may gustong sumalungat? Si Men, halika rito. Salamat sa'yo. Mas madali na ngayon kumpara kanina. Huwag mo kong halikan. Hindi na ako makakain. Sex, sunod lang ako sa'yo. Hindi na kita hahalikan. Nakakayanan pa ng groom. Baka may kakaibang hilig tong groom? Narinig ko, yung pamilya ng mga Lin. Sakto lang ang estado. Si Chu Hongsing, maganda't mayaman. Yung ganyang klase ng sitwasyon. Baka gusto pa nga niya. Mukhang magkasundo na magkasundo. Ang bride at ng best man. Ang saya. Gusto ko ulit. Alam ko na, wala kang sawa. Nakakainis tingnan. Ang lakas ng loob ng bride, parang wala lang. Sa kanya, tong kasal. Kung ako yung groom, sasabunutan ko na yan.
Hindi na ako magpapakababa. Bride, huwag mong sayangin ang tamang oras. Anong pakialam mo? Maaming tao dito. Mamaya na lang tayo magsaya. Pakisalubong naman ang groom. Linchong, bakit nakatayo ka lang diyan? Halika na at magpakasal na kayo. Linchong, bingi ka ba? Nagsasalita si Ximen sa'yo. Hindi mo ba naririnig? Ay, mukhang wala talagang pwesto, tong groom. Ay, mukhang talagang tatanggapin na niya. Yung kahihiyan. Linchong, anong ginagawa mo diyan? Halika na rito. Kapag nagpatagal ka pa, hindi na tutuloy. Ano to? Ang ganda-ganda mo talaga, Sagon. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pero, paano ka mamayang gabi, yung wedding night? Lagi kong tinatanggi si Linchong. Pinapalabas kong first time ko. Tangang-tanga lang siya, sa oras na yon. Magwiwisik ka lang ng pulang tinta. Ang talino mo talaga, mahal na mahal kita. Kaya gusto kong mas mahalin mo pa ako. CJ. Kaya hindi na ako magpapakasal. Ano? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sinabi ko, hindi na ako magpapakasal. Hindi na ako magpapakasal. Linchong, ano bang nangyayari sa'yo? Kasalan natin to. Alam mo ba kung gaano ako? Naghirap para sa kasalang to. Alam mo pa palang kasalan natin to. Saan mo inilagay ang pag-iisip mo? Sa pagkaing masarap kasama siya. Baka gusto pa niyang magsuot ng ganyang sombrero. Hindi mo ba alam? Ang pagkaing masarap, lason yan. Si Ximen at ako, naglalaro lang kami. Kahit kanino ako makipaglaro, wala kang pakialam. Tama, Linchong, huwag kang magpakapal. Nagpaliwanag na si Hongqing sa'yo. Huwag kang magpakapal ng mukha. CJ. Ayaw ko na ng mukha, ayaw ko na rin ng kasal. Magbabawi ka. Karapat dapat ka ba? Alam mo sa sarili mo kung karapat dapat ako o hindi. Chu Hongxing. Noon, dahil lang iniligtas ako ni Lolo Chu. Kaya ibinigay ko ang lahat sa'yo. Anong gusto mo, binibili ko para sa'yo. Nga pala, gusto niya ng 10,000, binigyan ko siya ng 20. Hindi ba sapat na yon? Kahit alam kong may kung ano-anong nangyayari sa'yo at ni Ximen. Ang babaeng ito na sobrang landi. Nakakainis. Pinili ko pa ring magbulag-bulagan. Inisip ko, pagkatapos ng kasal, magiging maayos na ang buhay. Pero ngayon lang talaga ako nagising. Hindi mo talaga ako mahal. Isa lang akong asong kalye na kayang itapon. Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Si Ximen at ako, mga kaibigan lang. Huwag kang magdrama. Kaibigan. Kaibigan na naglalaro ng malaswa sa kasalan. Kaibigan na nagkaroon ng zero distance contact isang araw bago ang kasal. Ay, hindi ko nakita yon. Ang wild pala ng bride. Huwag kang mag-imbento. Hindi totoo yan. Totoo o hindi, alam mo sa sarili mo. Ang punto, ang kasal na ito, ay hindi matutuloy. Linchong, alam mo ba kung anong mangyayari? Kung hindi mo itutuloy ang kasal na ito. Ang mangyayari. Ang alam ko, kung itutuloy ko ang kasal na ito. Ito ang magiging pasakit ng buong buhay ko. Pinagmamalaki mo ang pagmamahal ko sa iyo para tapakan ang dignidad ko. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Tapos na. Walang utang na loob. Linchong, huminto ka. Huwag kang umalis. Sige, takot ka na no. Tama ka, hindi dapat ako umalis ng ganito. Dapat sinampal muna kita bago umalis. Nangahas kang manampal sa akin. Linchong, naghihimagsik ka na. 3 taon kang inalagaan ni Hongqing. At nangahas kang saktan siya? Inalagaan niya ako. Kung wala ang suporta ko nitong 3 taon, baka hirap na hirap siyang buhayin ang sarili niya.
Linchong, magkaroon ka naman ng hiya. Lahat ng narating ko ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Independent woman ako. Lahat ito, sariling sikap ko. Ikaw, tambay ka lang. Wala kang trabaho. Isang palamuning tambay. Lutot laba lang inaatupag mo sa bahay. Anong kinalaman mo? Nga, ikaw, magpakasal ka na lang. Tapos umalis ka na. Alam mo bang walang-wala ka? Kaya ibinigay mo na lang sa akin ang asawa mo? Mamayang gabi, ako ang hahawak sa kanya. Ang asawa mo. Lahat ng meron ka, akin na lahat. Bahala ka. Maglaro na lang kayong dalawa. Umalis ka na kung saan mo gusto. Sa kasal ko ngayon, inimbita ko ang lahat ng mayaman sa Maynila. Inimbita ko pa ang 3 malalaking konsortium. Nangako sila sa akin. Pagkatapos ng kasal ko, ipirma na kami ng kontrata. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, akyat pa ang posisyon ko ng mas mataas. Sa oras na yon, lahat ng tao sa Maynila ay titingin sa'yo ng mababa. At wala ring babae na magkakagusto sa'yo. Ako ang magpapakasal sa'yo. Kuya Chong, pwede bang pakasalan mo ako? Ako si Weiwei, ang nag-iisa anak ng pamilya Wang. Dala-dala ang bilyon-bilyong yaman bilang dote. Nakikiusap na sana iwag po ninyong ikahiya, Ginoong Linchong. Napayagan ninyong ako'y makapagpakasal sa inyong pamilya upang maglingkod sa inyong tahanan. At makasama kayo habang buhay. Wiwi. Kung talagang gusto mong pakasalan ako, bibilhin kita ng marangal. Hindi mo kailangang magpakababa ng ganyan. Kuya Chong, hindi ito pagpapakababa. Sa bawat pagmamahal na ibibigay mo, Babayaran ko ng doble. binigyan mo ako ng pagkakataon, bibigyan kita ng kaligayahan. Kuya Chong, Pakasalan mo na ako, please. ikaw na puta. Nangahas kang makipag-agawan sa lalaki ko. Lumayo ka. Linchong, hindi ba? Matagal mo na siyang karelasyon. Matagal ka nang nangangaliwa. Chu Hongsing, magsalita ka ng may ebidensya. Ang sayo at kay Ximen ay pangangaliwa. Pero ang sa amin ni Kuya Chong ay tunay na pag-ibig. Artista lang yan na pinahanap mo, di ba? Sinadya mo lang, para galitin ako, di ba? Gaya ng nakikita mo. Tunay ang pagmamahalan namin ni Weiwei. Hindi ikaw lang ang maaari. Sige, naghanap ka ng ibang babae, babarilin kita. Kahit sino ka pa, huwag mong galawin si Chong. Mahal, umalis na kayo. Linchong, kung alis ka, paano na ang kontrata kong bilyon-bilyon? Kontrata lang yan, di ba? Maghanap ka na lang ng bago. Bilyon-bilyon yon. Alam mo ba kung gaano kalaki yon? Kung masisira yon, wala ka sa akin. Anong pakialam ko sa kontrata mo? At saka, hindi ba't basura lang ako? Paano ko makokontrol ang ganoong kalaking bagay? Alam kong galit ka dahil kasama ko si Ximen. Pero hindi mo naman dapat basta-basta kumuha ng babae. Si Wang Weiwei, anak ng mayamang Wang. Pero ang mga Wang, mayaman lang, hindi tunay na agila. Nitong mga nakaraang taon, ang negosyo ni Hongqing, sumabog ng todo, yun ang tunay na pag-akyat. Kung wala ang tulong ko nitong mga nakaraang taon. Manok lang siya sa kangkungan. Kung gusto mo siya, ikaw na ang bahala sa kanya. Tara na. Linchong, akala mo kung sino ka na.
Bumalik ka rito. Hongjing, saan ka pupunta? Susundan ko siya. Paano na ang kontrata ko? Naniniwala ka sa sinabi niya? Pero, Nandito na ang tatlong malalaking konsorsyum. Tingnan mo, kahit wala siya, dumating pa rin sila, di ba? Kaming tatlo, handog ang kontratang bilyon-bilyon, pagbati sa bagong kasal. salama. Pwede na nating lagdaan ang kontrata. Nasaan ang groom? Ito ang groom. Ano ito? Kumusta? Ako si Simen. Asawa ni Hongjing. Pero ang naalala ko, ang asawa mo ay si Ginoong Linchong. Nag-check siya, kaya pinalitan ko ng bago. Nalulungkot talaga ako kapag naaalala ko yun. Huwag na nating pag-usapan, lagdaan na lang natin ang kontrata. Ibalik ang kontrata. Hindi na kami pipirma. Mga Gino. Ano ang ibig sabihin nito? Maganda naman ang usapan natin. Maganda ang takbo ng lahat, di ba? At saka, ang Chu Group, napakaganda ng takbo ng negosyo. Kung hindi ninyo pipirmahan, maapektuhan din kayo. Napakaganda ng takbo. Chu Hongjing, napakakumpiyansa mo. Sa mga nakaraang taon, kung wala ang mukha ni Ginoong Lin, wala kang karapatang pumasok sa aming grupo ng negosyo. Paano pwedeng mangyari yun? Ginoong Chen, dahil sa dating samahan natin. Wala tayong samahan. Ang pakikipagnegosyo namin sa'yo, lahat yon dahil kay Ginoong Lin. Wala na si Ginoong Lin ngayon, wala nang pag-asa. Hindi pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Si Ginoong Chen na yon, kaibigan ko. Dahil sa akin, pakiusap, bigyan ninyo ng pagkakataon. Dahil sa'yo, saan ka galing? Ginoong Chen, huwag kayong magalit, tong si Ling Chong. Wala namang trabaho yan, tambay lang. Araw-araw, nagluluto at naghahatid lang ng milk tea sa akin. Hatid ko po ang milk tea. Paano niya maapektuhan ang negosyo natin? Nga, palamunin lang yan. Walang kwenta. Mang insulto ka kay Ginoong Lin, hindi lang itong kontrata ang mawawala. Lahat ng negosyo natin, tapos na. Ang lahat ng aming puhunan. Ibabalik ninyo ng buo. Walang kulang-kulang. Ginoong Chen, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ang kontrata, kanselado na. Sa loob ng 3 araw, bayaran ang lahat ng utang. Walang pag-usapan pa. Ang 1 trilyon ko. MS Chu, wala na rin ang 1 trilyon mo. Huwag kayong umalis. Tawagan ko na siya ngayon. Nakablock na ang numero mo. Ano na ang gagawin ko? Hongjing, huwag kang magpanik, may paraan ako. Anong paraan? Tingnan mo, niloko tayo ni Linchong, ang totoong world's richest. Ay si Fusen Edihua, at ikakasal siya kay Wang Weiwei. Hindi ba si Wang Weiwei kanina? Ay pakakasalan si Lin Chong. Mukhang, si Linchong na to, ang may pakana ng lahat. Pinaglaruan lang niya si Wang Weiwei para sa drama niya. Ang kaso, sa isang basurang tulad ni Linchong. Anong silbi niyan? Naniniwala na ang 3 conglomerate. Sa kanya, wala na ang kontrata natin. Si G. Edihua ang world's richest. Siya ang hari ng Maynila, malayo sa abot. Paano kung makakonect tayo sa kanya? Weiwei, bakit ako ang pinili mo? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Chong, bakit mo naisip yan? Paano ako maawa sa'yo? Mahal kita. 3 taon ko nang pinipigilan to. Kanina sa stage, sinabi mong pakakasalan mo ako at ibibigay mo pa. Ang trilyon na yaman ng Wang family bilang dot. Dahil ba nakita mo? Kung paano ako hinamak ni Chongqing? Kaya naawa ka. Naawa. Chong, hindi ka kailanman kawawa. Hindi ko kailanman naramdaman na kawawa ka. Gigising ka ng alas 5. Para magluto ng almusal niya kahit hindi niya iyon pinapansin. At noong may krisis ang Chu Group, ikaw ang nagbigay ng detalyadong solusyon. Para malampasan nila iyon. Chong, ang bait-bait mo. Sobrang mahal na mahal kita. Pero wala akong trabaho. Tama si Chu Hongjing. Luto, laba at paghahatid lang ng milk tea ang alam kong gawin. Ang Lin Chong na yan, wala siyang trabaho. Araw-araw, lutot sa lang ang inaasahan ko sa kanya. Baka hindi ko kayang ibigay ang buhay na gusto mo. Ang pamilya mo ang pinakamayaman sa Maynila. Ikaw ay isang dalagang mayaman. Karapat-dapat ka sa mas mabuting lalaki.
Hindi sa isang tulad ko na itinuturing na isang lapdog ng iba. Mas mabuting lalaki. Sa puso ko, wala nang mas higit pa sa'yo. Ito ang deed of donation. Ang aking assets na nakakahalaga ng bilyon-bilyon ay ililipat ko sa pangalan mo. Weiwei, ano to? Napakabigat nito. Hindi ko ito matanggap. Chong, hindi ito para sa'yo. Para sa ating pamilya. Mahal kita. Noon pa man, iniisip ko na kapag kaya ko na. Ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang buhay. Ang card na ito, walang limit. Mula ngayon, bili ka ng gusto mo. Hindi mo na kailangang magpakonsensya kay Chu Hongsing. Weiwei, napakabigat ng mga to, hindi ko kayang tanggapin. Mabuti ang intensyon mo pero natatakot ako. Kapag kumalma ka na, magsisi ka. Chong, tingnan mo ito. Ipinatato ko ito isang taon na ang nakalilipas. Natatakot akong di ka maniwala kaya inukit ko pangalan mo. Sa aking katawan. Upang paalalahanan ang sarili ko sa bawat sandali. Na ikaw lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Kilala ko ang lahat ng tungkol sa iyo at mahal ko ang lahat ng iyon. Hindi awa at hindi rin bugso lang ng damdamin. Ito ang tunay kong nararamdaman na tinago ko sa loob ng 3 taon. Weiwei. Bakit mo ako ginaganito ng kabutihan? Dahil mahal kita. Mula nang unang beses kitang makita. Nahulog na ang loob ko sa'yo. Sa tuwing nakikita kita, na inaalagaan mo si Chu Hongsing. At nakikita kang napapahamak, nasasaktan ang puso ko. Chong. Ngayon, si Chu Hongsing, hindi na siya karapat-dapat sa'yo. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Aalagaan kita habang buhay. Chong, pwede ba? Pasensya na, ang tagal mong naghintay. Okay lang yan, Chong. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Basta ikaw ngayon, papakasalan mo ba ako? Ito muna, kunin mo muna. Chong, ayaw mo pa rin ba akong pakasalan? Papakasalan kita. Hindi dahil sa yaman mo. O dahil naawa ko. Dahil ikaw si Wang Weiwei. Yung Wang Weiwei na nagmahal sa akin ng 3 taon. Na inalagaan ang lahat. Ng buhay ko. Kung pakakasalan kita, ibibigay ko ang lahat. Sa totoo lang. May isa pa akong pangalan. Ay Dehwa ang tawag sa akin. Chong, ikaw si Aidehwa. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo na si Aidehwa. Ako yon. Pasensya na. Ang tagal kitang nilinlang. Gusto ko sanang sabihin sa tamang panahon pero hindi ko inaasahan. Na ngayon pa bukas. Bilang si Aidehwa, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagarbong kasal. Isang kasal na pag-uusapan ng buong mundo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Chong, okay lang yan. Kahit sino man, Chong. O kaya Aidehwa. Basta ikaw yan. Basta kasama kita. Kahit maglaba, magluto at mag-anak lang tayo araw-araw. Ayos na sakin. Ang tanga-tanga mo. Karapat dapat ka sa lahat ng magaganda sa mundo. Si Tsimen, papayag ba kaming makipagkita kay Aidehwa? Papayag kaya siya? Kahit wala tayong karapatan makaharap mismo si Aidehwa, yung tunay na boss. Pero yung alalay niya, si Chenggong, si Ji Chen, malakas ang kapit sa Maynila. Kung makakausap ko siya tungkol sa negosyo. Ayos na lahat yan. Tsimen, talagang maasahan ka. Sa lahat ng bagay, hindi tulad ni Ling Chong na yan, walang silbi. Puro kapal-pakal lang ang ambag. Yun ang tunay na walang kwenta. Siyempre naman. Ilang bises mo na kung pinagkakatiwalaan, di ba? Panahon naman pa ako ang umalalay sa'yo. Ang landi mo. Pero pagpasok mo diyan, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Mga napaka-importanting tao ang nandiyan. Kahit isa sa kanila, kaya niyang panginigin ang buong Manila. Sage. Hindi kaya si Ling Chong yun? Honey, mali ka siguro nang nakita. Yung mga tulad ni Lin Chong na hamak na tao, wala siyang pagkakataon na malaman man lang na may ganitong handaan. Nga, isa siyang walang kwentang lalaki. Tara.
Kapag lumabas si Weiwei, ibigay mo ito sa kanya. Linchong. Ikaw nga talaga. Akala ko ba? Guardiya ka lang ni G. Edehua? Kung totoong guwardiya siya ni G. Edehua, baka narespeto ko pa siya. Pero sa tingin ko, day laborer lang siya dito sa hotel, pandagdag bilang lang. Linchong, hanggang kailan mo ba gustong manatiling? Isang walang kwenta at basura. Nakakasuka kayong makita. Pero masaya ang araw na to, hindi ako makikipagtalo. Linchong, ang babaw mo talaga. Una, pinahiya mo ako sa kasal, sinira mo yung bilyon-bilyong kontrata ko. Ngayon naman, ginagawa mo akong aksidente para makipagkita sa akin? Nakilala ko na si Weiwei. Siya ang pinakamabuting babae sa mundo. Bakit ko pa hahabulin ang tulad mo? Huwag ka nang magkunwari. Alam naming si Wang Weiwei ay artista lang na inupahan mo. At ngayon, ikakasal na siya. Kay G. Edehua. Sinasabi mo lang yan para magalit ako, para mainggit ako. Huwag kang mangarap. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi ka babalik. Eh bakit ka nagpadala ng love letter sa akin? Tingnan nga natin. Hawak ang iyong kamay. Magpakailanman tayong magsasama. Ibalik mo sa akin ang love letter. Sinabi ko na nga, hindi para sa iyo ang love letter na ito. Huwag kang magmalaki. Huwag mo na akong pukawin sa galit. Sabi ko sa iyo, kahit magsugat-sugat ang kamay mo sa pagsulat, hindi ako magbabago ng isip. Chu Hongsing. Kahit na tinanggihan kita, hindi mo naman kailangang magdalamhati ng ganyan. Linchong, hindi ko talaga inakala. Na ganyan ka kadesperada. Hoy, mas mabuti pang. Maging gwardiya namin niya. Sa ganoon, makakapanood ka pa kung paano kami magsaya. Linchong, maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Basta ibalik mo lang ang tatlong negosyante. Para magtuloy ang pakikipagtulungan nila sa Chu Group, papayagan kitang bumalik sa tabi ko bilang gwardiya. Pero, bukod sa paglilingkod sa akin, kailangan mo ring maglingkod kay Ximen. Huwag mong galawin ang love letter ko. Gusto mong mamatay? Linchong, sinampal mo ako. Gagantihan kita. Anong nangyayari dito? Ginoong Chen, nandito ka pala. Ay, wala naman. May tao lang na nagkakagulo dito. Papaalisin namin siya kaagad. Sinong may ganitong kapal na mukha? Nagkakagulo sa lugar ko? Ako. May problema ba? Linchong, ang kapal na mukha mo. Ganyan ka makipag-usap kay Ginoong Chen? Gusto mong mamatay? Araw ng kasal. Huwag masyadong maingay. Ikaw ang dapat mamatay. Ginoong Chen, baka nagkakamali ka? Inutulungan kita maglinis ng basura. Yung gawain ko. Kailangan pa ba ng pakialam ang tulad mong walang kwenta? Ginoong Chen, pasensya na sa pag-akala ko. Hindi ko alam na gusto mong ikaw mismo ang gumawa. Huwag muna kayong magalit, naparito ako para humingi ng tulong. Ginoong Chen, ako po si Hongsing, mula sa Chu Group. May maliit lang kaming hihilingin sa inyo. Sino ang nagpayang magsalita ka? Ngayon kahit sinong dagat pusa ay makakahingi na sa akin? Ginoong Chen, huwag kayong magalit, pakiusap lang po ito. Pakiusap mo? Akala mo ba hindi ka kasama sa mga dagat pusang iyon? Kung magkakagulo ka rito, ayaw mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? Ginoong Chen, hindi talaga ako ang nanggulo, yung gagong iyon. Ang sinadyang. Umalis ka. Kasalanan talaga ng Linong Linchong na iyon. Sinira niya ang kasal ni Edehua, tapos nagtago na lang. Ginawa niya kaming kahiya-hiya. Talagang dapat mamatay. Gagawan ko siya ng paraan para mamatay. Pero ngayon, nagalit na si Ji Chen sa atin. Ano na ang gagawin natin? Ano sa palagay mo, kung malaman ni G. Edehua, na si Linchong, ang gustong maging bagong nobyo ng babae niya? Chong, pakakasalan mo ba ako?
Dapat may paraan tayong sirain siya. Ganito, mababawi natin ang dati nating kontrata. At makikilala pa tayo ni G. Edihua. Tiyak na angat ang ating buhay. Tama, dapat kong pilitin si Linchong. Na lumuhod at dilaan ang sapatos ko at maging aso ko habang buhay. Bossing. Ngayong araw, magtitipon dito ang lahat ng mayayaman at kilalang tao sa Maynila. Buti na lang hindi mo kailanman ginamit ang totoo mong pangalan. Kung hindi, siguradong lilibugin ka ng mga makapangyarihan. Nagtago ako noon para magbayad ng utang. Tapos na. Lahat ng iyon ay wala na sa isip ko. Chenggong, sa kasal na yon, huwag mong hahayaang magkaroon ng kahit kaunting gulo. Kung may manggugulo, papanagutin ko siya sa buong Maynila. Huwag kang mag-alala, bossing. Mauna na ako, i-check ko muna ang mga proseso sa kasal. Sige. Saich po. Linchong, para lang makasunod ka sa akin. Sinundan mo pa ako hanggang dito sa venue. Wala ka bang? Ahik konting dignidad bilang tao. Ju Hongsing, hindi lang utak mo ang mahina, pati tenga mo rin. Wala na tayong koneksyon. At ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Linchong, itigil mo na ang mga kadiri mong balak. Isa ka lang namang gwardiya, nagpakahirap kang makapasok dito. Ginagawa mo lang yan para makisipsip kay Ginong Chen. At mapansin ka ni Hongsing. Linchong, sasabihin ko sa'yo, itigil mo na ang mga pakulo mo. Habang ginagawa mo yan, lalo lang kitang inaayawan. Bahala ka sa iniisip mo, tumigil ka na sa kakadaldal. Kung hindi, Ano? Tatawag ako ng gwardiya? Ikaw mismo, gwardiya ka. Linchong, sa tingin ko. Nagsiselos ka lang dahil pinapansin ako ni Hongsing. Wala kang ginawa kundi manggulo. Linchong, itigil mo na ang mga pakana mo. Yung pagkasira mo sa order ng pamilya namin, pwede kitang patawarin. Pero dahil sa'yo, na misinterpret ni Ji Chen Sitsimen, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa kanya ngayon. At hahayaan kitang sampalin niya hanggang sa masyahan siya. para sa lalaki mo, magsusori ako, no? CJ. Linchong, hanap ka ng hanap ng babae. Mukhang di ka kontento sa apology ko, no? Eto, may bonus pa. Linchong, talagang babaero ka. Oh, ikaw din. Eto, apology mo. Chu Hongsing. Para lang sa isang sipsip na lalaking to. Ginago mo ako, inapi at dinuraan ang dignidad ko. Binika na nga, bulag pa, at wala kang taste. Linchong, tanggalin mo na yang. Mukha mong makatarungan. Nagsiselos ka lang kay Simen. Gusto mo lang siya. Eto, Salamat sa pagtitiis. Mas magaan na ngayon. Sasabihin ko sa'yo, habang buhay kang magiging asong sunod-sunuran at lalaking tagaluto lang. may iba ka pa. Kung wala, umalis ka na. Sa mukha mong masamang asawa, naalala ko lang. Nasusukan ako, parang isusuka ko kinain ko kahapon. Nakakadiri ka talaga. Hongsing, ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taong to. Sa itsura at kahirapan ni Linchong, kung ako, isang araw lang, di ko kayang makisama sa kanya. Kaya pala gusto ng tatlong conglomerates na magkatis sa atin. Mang-api kay Ginoong Lin, hindi lang itong dial ang mawawala. Lahat ng partnership natin, tapos, ang perang ininvest namin, ibabalik ninyo ng buo, walang bawas. Ginoong Chen, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ang kontrata, kanselado na. Sa loob ng 3 araw, bayaan nyo lahat, walang pag-usapan. Sa tingin ko, tong mahirap na, to ang may pakana sa likod nito. Linchong, dapat hindi ko sinunod ang utos ni Lolo na makipagkasundo sa'yo, isang malang kwentang lalaki. Hindi ka lang malang kwenta, masama ka pa, mas masahol pa sa aso. Hindi, ang pakakasalan ka ay mas masahol pa sa pagpapakasal sa aso. Sinasabi mo bang ang pamilya Wang na may bilyon-bilyong yaman ay nagpakasal sa isang aso? Chu Hongsing, ilang buhay meron ka? Para magsalita ng ganyan kalaking kabalbalan? Si Wang Weiwei, inamin niya sa harap ng lahat. Napakakasalan niya si Linchong. Baka naman, si Linchong nga talaga si Edihua. Impossible yun, kung ganoon siya kalaking tao. Bakit siya nanghingi ng pagkain at pera sa'yo ng ilang taon? Sa tingin ko, si Wang Weiwei ay kabit lang niya. Ganito na lang, mamaya tulungan natin si G. Edihua.
Naturuan ang magsing irog na yan ang leksyon. Tama ka. Sa tingin ko, si Ling Chong ay isang walang silbing lalaki, isang palamunin. Talagang nawawala na sa isip ko. Dapat nga palitan mo na ang utak mo. Pinakawalan mo pa ang isang lalaking kagaya ni Lin Chong. Isang napakabuting tao. Kung ako yan, hindi ko siya bibitawan. Mahal, sandali lang di kita nakita, namimiss na kita. Wang Weiwei, binibigyan mo ng sungay si G. Edehua. Sa harap ng lahat, hindi ka ba natatakot na mapatalsik sa Maynila? Kahit mawala ang kayamanan ng pamilya Wang, basta kasama ko si Kuya Lin. At saka, ay hindi si Edehua. Ganyan-ganyan siya. Tamad at walang tiyaga. Wala siyang natapos na kahit ano. Paano siya magiging si G. Edehua? Ang pinakamakapangyarihan sa Maynila. Bakit mo ako sinasampal? Kailangan pa bang dahilan para saktan ka? Pinupuri ko lang naman ang Mr. Mong si Edehua. Kailangan ba ng mister ko ng papuri mo? Lin Chong, hindi ka tunay na lalaki. Nakipagtagpo ka pa kay Wang Weiwei. Para sabay niyong apihin si Hong Qing. Hong Qing, okay ka lang ba? Lin Chong, nanonood ka lang. Sinampal niya ako, di ba? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung gusto mo pang bumalik sa akin, sampalin mo rin siya. Weiwei, ang galing ng sampal mo. Lin Chong, gusto mo ba ng gulo? Kung sinampal ka ng mister ko, biyaya na iyon sa'yo. Hindi ako kasing bait ng mister ko. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa mister ko. Ako ang presidente ng Chu Group. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang walang kwentang lalaking ito? Presidente ka, ano? Nasa ibabaw ka, ano? May bilyon-bilyong yaman, ano? Pinagalit mo ang mister ko, ano? Wang Weiwei, hindi ka ba natatakot sa karma? Ginagawa ko ito para sa lahat kahit na inaapi kita. Anong magagawa mo? Ang pamilya Chu sa Maynila ay kilala at iginagalang. Hindi ka pwedeng mang-insulto ng ganyan. Lolo, ang pamilya natin sa Maynila ay kilalang pamilya na may impluensya. Kahit na hindi na kasing galing ng dati, pero ang lolo ko ay may malaking boses pa rin sa Maynila. Ginoong Lin, binibining Wang. Nandito ako para ayusin ang problema. Lolo Chu, hindi ko malilimutan ang pagliligtas mo sa akin noon. Pero nakikita mo naman, ang apo mo, wala akong swerte para sa kanya. Lin Chong, niligtas ka ng lolo ko noon. At sa mga nakaraang taon, ako ang nagpakain at nag-alaga sa'yo ng libre. Ganito ang gagawin mo sa akin. Talagang walang utang na loob. Tumahimik ka. Naibalik na ang utang na loob ni Jilin. Ang Chu Group pa ang may utang sa iyo. Ang utang na loob namin sa iyo, hindi mababayaran. Lolo, bakit mo siya iginagalang? Isa lang siyang hamak na delivery rider. Kaya nga ako, ayaw sa kanya noon dahil duwag siya. Mababa ang estado sa buhay. Pinipilit mo talaga ako. Chu Hong Xing, wala kang pagpapahalaga. Isang malaking karangalan na makapagpakasal ka kay Lin. Swerte mo, pati ang mga ninuno mo sa puntod ay nagdiwang. Wang Weiwei, masyado ka bang sanay sa buong buhay na mayaman? Kaya kahit gwardiya, kinakantot mo na lang. Kung ganyan ka, hindi ka patatawarin. Ng pamilya mo at ni G. Edehua. Lolo, huwag mong isipin ang impluensya ng Wang family. Nagkakantutan yang dalawa, malalagot din sila. Kahihiyan ng pamilya. Lolo, si Lin Chong ang dahilan kung bakit naghirap ang Chu Group. Siya ang dahilan ng kahihiyan natin. Lolo, bakit mo ako sinasaktan? Kung wala si Jilin, wala tayo sa kinatatayuan ngayon. Lolo, ang yaman ng Chu Group ay 100 taon nang naitatag. 5 taon nang malapit mabangkarote ang Chu Group, Jilin. Nagligtas sa atin. Lolo, naguguluhan ka na ba? Naglalabat nagluluto lang siya araw-araw. Paano yun pagligtas? Ako ang nagpakahirap araw-gabi para sa Chu Group. Ayaw mong magbago. Chu Hong Qing, wala kang sapat na pag-unawa at karunungan para mamuno. Lahat ng nangyari sa Chu Group ngayon, dahil yan sa kapalpakan mo. Ipinapahayag ko, mula ngayon, pinalalayas kita sa Chu Group. Lolo, hindi mo ito magagawa sa akin. Kung iwan mo ako sa Manila, mamamatay ako. Ikaw ang may kasalanan kung mamatay ka. Kung hindi ka nakipagtalik, sa gagong yun, hindi sana ito nangyari. Bakit ganito, Lin Chong? Ikaw ba to? Ikaw ba ang nagsumbong kay Lolo? Dahil hindi mo ako makuha, nagdaldal ka sa matanda. Hong Qing, nakakahiya ka. Ginoong Lin, pasensya na sa abala ngayon. Matapos ayusin ang walang utang na loob na apo, may handog akong dadalhin. Hindi na kailangan, Lolo Chu. Kahit hindi ko naging kapalaran ng apo mo, hindi naman apektado ang relasyon ng aming pamilya. Nakakabilib ang pagiging bukas palad mo.
Ginoong Lin, sisiguraduhin ko na maayos ang pagtrato sa dalawang ito. Mga tauhan, dalin ninyo sila. Kuya, Ed. Lahat ay handa na. Pwede nang magsimula ang kasal. Mahal, sa wakas, magiging asawa na kita. Lolo, alam ko namang mahal mo pa rin ako. Dahil ako ang tunay mong apo. Sai Lingchong, isa lang siyang asong alaga ng pamilya natin. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Chu Hongqing, ang tanga-tanga mo talaga. Nagkamali ako sa iyo noon. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Chu. Lolo, isasantabi mo ba ako? Gusto mo bang mamatay ako sa labas? Ang pamilyang Chu ay nagsimula sa paglilinis. Bumalik ka na lang sa paglilinis. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay sa gutom. Lolo, kasalanan ito ni Ling Chong. Isinumbong niya ang lahat ng ginawa natin. Kay Lolo na mahal ang reputasyon, si Men. Buti na lang at nandito ka, ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Bitiwan mo ako. Hindi pa ako umalis dahil kailangan kitang sampalin, puta ka. Si Men, bakit mo ako sinasampal? Ginutom mo kami, halos patayin na kita. Sobra na ang awa ko sa'yo. Ang pamilya at si Men, naghirap na. Hindi ko to ginawa, may malaking pagkakamali. Siyempre hindi ikaw. Tangina, kaya mo bang gawin yon? Nilapitan lang kita para makinabang, pero ikaw. Ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya namin. Sasampalin kita ng 3 bises. Nilapitan mo lang ako para makinabang. Hindi ba't sabi mo totoo ang nararamdaman mo? Mahal mo raw ako. Maniwala ka sa ganoong kasinungalingan? Siyempre pera lang ang habol ko. Pera lang pala ang habol mo sa akin. Si Men, papatayin kita, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako palalayasin ni Lolo sa bahay. Ikaw ang dahilan kung bakit nagali si Linchong. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghirap. Napakasama ng swerte ko. Huwag mo na akong makita ulit. Ling Chong, ikaw pala ang dahilan ng lahat ng ito. Gago, huwag mo na akong makita ulit. Mahal, pagod ka kagabi. Aalis na ako sa opisina. Ikaw ang pagod, mahal ko. Isasabay kita. Itatapon ko na rin tong damit na to. Mahal, bakit may uniforme ng delivery rider sa'yo? At ikaw ang may ikaw. Noong nasa tabi pa ako ni Chu Hongqing, nagpa-part-time ako bilang delivery rider para may dagdag kita. Di ko inakala. Naikinahiya niya ako dahil doon. Mahal, problema yan ni Chu Hongqing. Wala itong kinalaman sa'yo o sa trabaho mo bilang delivery rider. Ayos ang sinabi mo. Di ko inasahan. Di inaasahang ganyan ang isipin mo na laking mayaman. Siyempre naman, yan ang normal na pag-iisip. Mahal, di pa kita nakikita na suot yang ganyan. Pwede bang suotin mo sakin? Dati, noong nasa tabi pa ako ni Chu Hongqing, naglalabat nagluluto ako pero hinamak niya lang ako. Nabalang araw, asawa ko mismo ang magpapasuot sa akin ng ganitong damit. Gusto ko talaga kapag ikaw ang nag-aasikaso sa bahay, mahal. Napaka-sexy at napakagwapo mo. Mahal, di pa ako nakakatikim ng luto mo. Walang problema. Mamaya magluluto ako. Isusuot ko to tapos dadalhin ko sa opisina mo. Ang bait-bait mo, mahal. Hindi kita pakakawalan. Kahit sino ang mang-agaw, di ako bibitaw. Sige, kahit sino ang mangakit, di ako alis. Na-deliver na ang pagkain para sa asawa ko. Siguradong masaya siya. Gusto ko talaga kapag ikaw ang nag-aasikaso sa bahay, mahal. Napaka-sexy at napakagwapo mo. Ling Chong, alam ko na. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sinira mo ang proyekto ng kumpanya ko. Nagsipsip ka kay Ginong Chen at nanggulo ka pa kay Lolo Chu. At hinalikan mo pa si Ximen para umalis. Napakababoy mo. Chu Hongqing, ang galing mo sa pag-i-imagine. Magpatingin ka na sa doktor kasi mukhang may problema sa utak mo. Mali ba ang sinabi ko? Dati, sa mga party, nagpapanggap ka pa. Bakit ngayon, di ka na nagpapanggap? Bakit nakasuot ka ng delivery rider uniform? Hindi ako nagde-deliver. Naghahatid lang ako ng pagkain para sa asawa ko. Asawa mo. Dito sa Wang Group. Di mo ba sasabihing asawa mo siya? Ikaw si Edehua, di ba, Ling Chong?
Tingin ko, nung iniwan mo ako, nasiraan ka ng bite. Palagi ka na lang nag-iisip kung paano ako ihihiya. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Nagsisinungaling ka. Kung hindi mo ako hinahabol, bakit mo ako sinusundan dito? Napakasospetsosong pagkakataon. Naghahatid ako ng pagkain para sa asawa ko, wala akong oras. Huwag kang papasok. May patakaran ang kumpanya. Bawal pumasok ang delivery riders sa loob ng gusali. Bilang empleyado ng kumpanya, di ko hayaang isang pangit na delivery boy, pasok ka. Chu Hongsing, ang ikli talaga ng iyong pangunawa. Hindi maintindihan, walang utak. Ang ikli ng pangunawa ko, paano ko naging chairman ng Chu Group kung ganun? Kung wala akong utak, paano ko nakuha ang mga proyekto at kontrata? Ling Chong, kung hindi dahil sa paghadlang mo noon, bilyonaryo na ako ngayon sa industriyang ito. Chu Hongsing, talagang wala kang utak. Hindi mo ba talaga naiisip na ang pagpupunyagi mo lang ang dahilan ng tagumpay mo ngayon? Kung wala ako noon, bagsak na ang Chu Group. Ako ang gising ng gabi, ako ang gumawa ng plano kasama mo at ako rin. Ang kumuha ng mga partner para sa Chu Group. Akala mo ba yung mga malalaking negosyante ay yuyukod sa isang batang babae na tulad mo? Dahil lahat yon sa akin. Nakakatawa talaga. Dahil ba sa damit mong pang-delivery? Noon, nahiya ka na nagde-delivery ako para sa'yo. Ngayon, after all these years, wala ka pa rin pinagbago. Ano ba ang pinagmamalaki mo dito? Kung ako ang nasa kalagayan mo, mas mabuti pang magpakamatay na lang. Ano pa ang saysay ng buhay mo? Ano ba? Ginoong Chen, ito yung delivery boy na gustong pumasok sa grupo para mag-deliver ng pagkain. Palayasin mo na siya. Delivery boy, gusto mong pumasok ng labag sa patakaran? May ganitong pangyayari pala? Siya yung asong sunod-sunod sa akin. Para lang mapatawad ko siya. Sinundan niya ako dito. Ginoong Chen, dapat mong turuan siya ng mabuti. Ling Chong, ngayon, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Guardia. Hulihin ang mga gulo rito. Sige. Ginoong Chen, bakit ako hinuhuli? Dapat yang delivery boy ang hulihin. Anong lakas ng loob mo? Nabastusin si Ji Linchong? Anong Jilin Chong? Isa lang yan sa mga hamak na delivery boy. Si Ji Linchong ay mahalagang bisita ng aming grupo. Mismo ang aming presidente ang mag-asikaso sa kanya. Chu Hongsing. Tinanggal ka na. Ginoong Chen, wag naman. Paano na ako? Kung ganito ang gagawin mo. Ikaw mismo ang nagdala sa iyo sa sitwasyong ito. Ji Linchong, tuloy po kayo sa loob. Bitawan mo ako. Ling Chong, hindi ka pala guwardiya. At hindi rin delivery boy. Niloloko mo lang ako palagi. Hindi ko sila nalokohin ka. Ikaw lang ayaw mong makinig. Sa akin. Laging paniniwala ka sa mga sinisira ni Semen. Chu Hongsing. Ang lahat ng nangyari sa iyo ngayon, kasalanan mo yan. Ling Chong, huwag kang magsalita ng ganyan. Parang banal ka. Ang totoo, matagal ka nang may karelasyon. Ni Wang Weiwei, di ba? Hinahabol mo ako, pero nangangaliwa ka. Ikaw ang dapat magdusa. Kaya, ito pala ang alam mong katotohanan. Naalala ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Mas magaan na ngayon ang pakiramdam ko. Alam mo na ang tungkol sa akin at kay Ximen. Tapos naghanap ka lang ng gulo sa akin. At saka biglang lumitaw si Wang Weiwei. Tapos kinansela ang kontrata sa party, ako at lolo ko. Pati si Ximen, lahat sila, dahil sa'yo. Isang katotohanan lang ang totoo. Gusto kong marinig kung gaano kalayo ang hula mo. Pinaniwala mo si Wang Weiwei. Ginamit mo ang impluensya ng ang family para pilitin silang lahat. Naiwan ako. Ang 1 trilyon ko. Tumahimik ka nga. Ling Chong, para lang makaganti ka sa akin. Gabi ang pinasok mo, pati art of war ginamit mo. Ang yabang mo naman. Tanungin mo sarili mo. Karapat-dapat ka bang pag-aksayahan ng oras para maghiganti? Sino pa bang karapat dapat kundi ako? Noon ang habulin mo ako. Nagdala ka ng murang almusal sa loob ng 900 at 99 araw. Nag-deliver ka pa ng pagkain para lang makabili ng regalo sa akin. Ngayon, ano ang pinagmamalaki mo rito? Yun pala, ang totoong pagmamahal na ibinigay ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Katatawanan lang pala sa paningin mo. Chu Hongsing, hindi ka karapat-dapat sa kahit kaunting kabutihan mula sa iba. Nagsisisi ako sa lahat ng ibinigay ko sa iyo. Sayang lang ang lahat. Anong karapatan mong sisihin ako? Kung may silbi ka lang, kung kaya mong kumita ng maayos. Hindi ako sasama kay Ximen. Kapag nagloko ang babae, kasalanan ng lalaki. Dahil ang mga lalaki nila, walang silbi, walang kakayahan. Pinapayagan kita na insultuhin ang mga sakripisyo ko. Dahil wala na akong pagmamahal sa iyo. Pero hindi ko papayagan
Nagawin mong kasalanan ko ang iyong pagkakanulo dahil sa kalungkutan mo. Pinilit ba kita na magtaksil? Kung ayaw mo sakin, bakit hindi mo na lang sinabi na ayaw mo sa kasal? Dahil ba kay Lolo Chu na pumipilit sa'yo na pakasalan ako? Hindi kailanman pinilit ni Lolo Chu ang kasal natin. Pero nandyan ang dalawa mong kuya. Kung hindi dahil sa akin, paano ka magiging presidente ng Chu Group? Dahil mga walang kwenta ang dalawa kong kuya. Ling Chong, sino ka ba talaga? Hinahayaan mo bang ikaw ang kumuha ng kredito sa pagiging presidente ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Chu Hongsing, wala ka ng pag-asa. Ikaw ang nag-iinarte dito. Kung talagang gusto mo akong manatili sa tabi mo, bakit hindi ka lumuhod nang makita mo si Ximen? Dapat sinuyo mo akong manatili. Kahit isa kang walang kwenta. Kung naging masunurin ka lang, baka pinatulan pa kita. Ituturing kitang aso. At tandaan mo, balang araw, akyat ako kay Edehua at hiurakan kita. Parang isang aso. Chu Hongqing, tanga ka. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam? Si Kuya Lin pala si Eddie Hua. Nakakatawa talaga. Ano? Hindi pwede. Impossible yun. Si Ling Chong, isa lang siyang lalaking nasa bahay. Paano siya naging Edehua? Bakit hindi pwede? Kung hindi siya si Eddie Hua, bakit siya pumunta sa kasal natin? Bakit si Lolo Chu? Ganun na lang siyang inalang? Bakit ba yung nobyo mo nagmamakaawa sa kanya? Hindi ba't lahat yan ay paraan lang ni Ling Chong para ibalik ako? Ganun ba? Kapag umaway si Kuya Chong, daan-daang sosyalite ang susugod. Bakit pa niya kailangan ibalik ka? Paano? Paano nangyari to? Ling Chong, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit mo ako niloko? Ginago mo lang ako. Hindi ko sinadya na itago sa'yo. 3 taon na ang nakalipas. Inalagaan ako ng lolo mo. Pagising ko, bilang utang na loob, pumayag akong mamanugangin. Noon pa man, gusto ko nang sabihin sa'yo ang totoo. Pero kinonsidera ng lolo mo na may 2 ka pang kuya. Baka magselos sila. Kaya hiniling niya na itago ko muna. Pero, naitayo ko na ang sarili ko sa Chu Group. Bago pa ang kasal, ang dami kong pagkakataon. Ikaw pa rin ang nagtulak sa akin palayo, Ling Chong. Ikaw ang may kagagawan nito. Ganun ba? Chu Hongsing, ang gabi bago ang kasal. Handa na akong sabihin sa'yo ang lahat. Ang plano at ang ginawa, magkaiba yan, Ling Chong. Nagdadahilan ka lang ngayon. Paano mo nalaman na hindi ko ginawa? Pumunta ako sa bridal shop para sabihin sa'yo ang totoo. Pero nung panahon na yon, ala ka namang sinabi. Kasi, bumalik ako. Nakita mo lahat, di ba? Ito, Ang ganda-ganda mo talaga sa wedding gown. Halos hindi na ako makapagpigil. nakita ko ng malinaw na intindihan ko ng lubos. Chu Hongsing, nasa iyo ang lahat ng ito. Ikaw ang may gawa ng sarili mong kapahamakan. Chenggong, umalis na tayo. Ling Chong, bitawan mo ko. Bitawan mo. Ling Chong, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo naman akong ganyanin. Sabihin mo, nabangkrut ang pamilya Ximen. Ang 3 milyon namin, kailan mo babayaran? Ikaw raw ang hahanapin. Wala akong kinalaman dyan. Ximen, ibig sabihin, hindi ka magbabayad? Sa mundo natin, ang hindi nagbabayad ng buhay. Tama. Huwag. Siya ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa babaeng ito, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Putang ina, sinong babae ang sinasabi mo? Chu Hongqing, ikaw ang malas sa buhay ko. Kung hindi mo ako ginayuman noon. Kung hindi ka nagpakatanga kay Lin Chong, may bankrupt kaya ang pamilya namin? Adiri ka, Ximen. Isa kang walang kwentang tao. Ikaw ang sakim. Ikaw ang gahaman. Gusto mo lang umangat gamit ang pangalan ng pamilya namin. Iwanan mo siya. Pakasalan mo na ako. Ano nangyari? Wala kang silbi, tapos ngayon, ako pa ang sisisihin mo. Kung hindi dahil sa mga matamis mong salita noon, nanloko ka sa akin. Tutulungan mo akong ma-impress ang 3 korporasyon. Sa tingin mo ba gagawin mo para makasama ka? Ma-impress ang mga korporasyon, nabulag ka ng katakawan. Akala mo ba talaga pinansin ka nila dahil sa iyo? Kung wala sa likod mo si Lin Chong, wala kang kapatan kahit magpahid ng sapatos nila. Ikaw ang bulag, hindi mo makita kung sino ang gumagamit sa iyo, at kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ako ang bulag. Ikaw, anong pinagkaiba mo? Lumapit ka lang sa akin noon dahil sa pera ng aming Chu Group, di ba? Akala mo ba hindi ko alam na ninanakaw mo ang mga ari-arian ng aming pamilya? Kung hindi mo inubos ang kalahati ng liquid assets ng kumpanya, bibilis-bilis ba kaming mabaon sa utang at mawalan ng lahat? Mabubuwal ba ang Chu Group? Ximen, isa kang walang hiya at duwag na lalaki. Hinampas mo ako? Chu Hongqing, walang hiya ka. Nabulag talaga ako noon para magkagusto sa iyo. Wala kang alam kundi ipagyabang ang kapangyarihan ng pamilya mo. Ano pa bang kaya mo? Ni hindi mo nga mahawakan ang lalaki mo. Itinapon ka lang ni Lin Chong parang basura. Tapos may mukha ka pa magsumbong sa akin? Itinapon man ako ni Ling Chong. Mas mabuti pa yon kaysa sa pagiging basura ng buong Maynila.
Mula nang mawala ng lahat ang pamilya mo, na-stroke na ang tatay mo sa galit. Tumakas ang nanay mo, dala ang huling pera nyo. Ngayon, isa kang nag-iisa, mas mababa ka pa sa aso. Nag-isa man ako. Mas mabuti pa yon kaysa sayo. Pinatalsi ka ng pamilya mo, at gusto ka papatayin ng mga kapatid mo. Hanggang ngayon, wala ka pang matinong trabaho. Nabubuhay ka lang sa paglilinis ng bahay ng iba. Chu Hongqing, ang buhay mo hanggang ngayon. Isang malaking katawa-tawa. Ikaw ang katawa-tawa. Akala mo ba matalik na kaibigan mo si Ginoong Chen? Pero hindi ka naman talaga niya pinapansin. Sa harap niya, mas mababa ka pa sa aso niya. Nagmamayabang ka pa noon na makakalapit ka kay Edehua. Ano ang nangyari? Si Ling Chong pala si Edehua. Wala kang karapatan kahit magpahid ng sapatos niya. Lin Chong. May mukha ka pang banggitin si Lin Chong. Kung hindi mo ako ginayuma sa fitting room noon, at hindi nahuli ni Lin Chong, hindi sana tayo nagkaganito ngayon. Malandi kang babae ka. Sa bridal shop, kung hindi mo ako ginayuma noon, pwede kong gawin ito. Sino ang nagsabing si Lin Chong ay isang walang kwenta? Laging laba, luto lang ang alam. Ano kung ako ang nanulsol sa'yo? Napakasakit na mata ko noon. Paano ko naisip na mas magaling ka pa kay Ling Chong? Ano ba nang alam mong gawin kundi maglaro sa kama? Sa negosyo, palpak ka. Takbuhan at sisihan lang ang alam. Simen, wala kang silbi. Isang palamunin ka lang. Palamunin daw ako? Babae, may mukha ka pang magsalita. Chu Hongqing, itong utang na to, itatako to sa isip ko. Kahit ako'y maging tatlo, Simen, isasama kita sa pagkalugmo. Ganoon din. Simen, maghintay ka lang. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ngayon pa lang, impyerno na ang buhay ninyo. Simen, 30 milyon. Ngayon, bayaan mo o. Iiwan mo rito ang isang braso mo. Chu Hongqing, di mo ako matitigilang tulungan. Tulong ko sa'yo noon, inilipat ang mga ari-arian. May hawak akong ebidensya. Nang paglustay mo ng pundo ng kumpanya, kung di mo ako tutulungan, ilalantad ko ang lahat. Masisira ang pangalan mo. Ilalantad mo ako. Ang tanga-tanga mo. Sa tingin mo ba, may saysay pa ang mga ebidensyang yun sa akin ngayon? Wala na akong lahat. Anong pakialam ko kung masiraan pa? Ikaw ang dapat mag-alala. Nagpadala na ako ng anonymous email sa pulisya. Lahat ng ginawa mo, paglilipat ng ari-arian, paglustay ng pundo. Sinabi ko na, maghanda ka na. Sa buong buhay mong pagkakulong. Ano? Nababaliw ka na ba? Anong mapapala mo rito? Ang mapapala ko, masisiyahan akong makita kang naghihirap. Tulad ko, Simen, talagang kapalaran nating dalawa ang magdusa. Kung di tayo magiging masaya, magkasama tayong babagsak sa impyerno. Ikaw. Mahal, tapos na ang kaso ni Naximen at Chu Hongxing. Nakulong na silang dalawa. Alam ko, kasalanan nila kung bakit sila napunta sa ganyang kalagayan. Sila ang may sala. Mahal, may hinanakit ka pa ba? Wala na. Ang pagmamahal mo ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Hayaan na natin ang nakaraan. Simula ngayon, gusto ko lang na alagaan ka ng mabuti palagi. Mahal, ako rin. Kahit na ikaw si Lin Chong o si Ai Dehua, ang mahal ko ay ikaw. Huwag na tayong maghiwalay muli, mahal ko. Sige, hindi na tayo maghihiwalay. Mula ngayon, sa bawat araw na daraan, mamahalin at aalagaan kita. Gary Maso.